naman, kaya nga sabi ng abogado ni Pangulong Duterte, ako po'y nagdududa na sa inyo eh. Kung kayo po'y meron pang integridad, independence, or probity para magsagawa ng legislative inquiry. Una, pasigaw-sigaw kayo. Kawawa yung mga tao. Hindi po, unang-una hindi nyo gawain yan. Pangalawa, wala kayong kakayahan para gawin ninyo yan. Bakit? Yung 4 na chairman ng committee na yan, walang abogado yan kahit isa. Yun na nga po kung nagkataon ng... Meron bang cross-examine doon sa kanilang mga pinagtatanong? Well, ang ilang miyembro na po. So, paano lilitaw yung kabilang panig? So, walang due process eh. Walang due process. Ang hapon po sa inyong lahat. Magandang umaga din po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Lance. Welcome po dito sa ating mamunting channel ang Lance TV. Ayan mga kaibigan, pakinggan po natin ito ngayon. Ang ganda po ng balitaktakan dito ng tatlong ito. Si Kong Marcolita, si Jen at saka si Nelson sa programa sa kanang mamamayan sa Net 25 na po. Tinalakay po nila dito mga kababayan yung hindi pagdalo ni PRRD doon sa Quadcom na yan. At yung sulat po ng abogado niya, yun po yung pinagbasihan ng talakayan nila dito mga kababayan. At saka yung nangyayaring hearing dyan sa Quadcom na yan. Sinasabi nga nila dito na wala na daw ang integrity, wala nang kasi impartiality. Kasi doon sa nangyayaring hearing na yan, gaya na lang nung ginawa ni Congressman Loestro, wala siyang nahugot pero pinipilit na pagsinungalingin yung dating driver ni PRD, at saka yung isang congressman, kung makita nyo, parang I manifest, Mr. Chair, na nagsisinungaling yung isang witness na ito, parang gano'n, parang judge na sila. Dito po sa video na ito mga kabayan, pakinggan po natin yung mga kwento. Ang ganda po, pakinggan po natin yung mga kwentuhan nila dito, yung mga komento po ni Kong Marcolita kung dapat pa bang ang ituloy yung yung Quadcom na yan, ayan. Tuloy, pakinggan po natin. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan lahat at nakasusubaybay sa ating palatuntunan ngayong araw ng Biyernes. Kanina ko pa hinihintay yung pasabog nyo, wala naman eh. Mamaya. Alis na ako rito. Dala-dala nyo eh. Ayan, nakita ko na, dala-dala. Yan yung pasabog nila mamaya mga kaibigan. Ayan, tungayan po natin. Ayan. Yun po eh. Ay, hindi. Ang gusto ko sanang, akala ko naman yun ang pag-uusapan natin. Di ba, hindi dumating si Pangulong Duterte. Oo. Doon sa patawag ng Quadcom, hindi ba? Kahapon eh. Opo, nagagalaiti nga po yung ilang congressman doon, Kong. Bakit? Kasi... Nagsisigaw nga doon si Congressman Paduano. Naglulukuhan ba tayo o takot siya? Grabe. Hindi dumating. Ang gusto nila, ipatawag na lang ata yung abogado ni Congressman, dating Pangulong Digong. Ano kinalaman ng abogado? Kasi, siyempre daw, doon nga ako, nagtataka nga ako. Doon siyempre niya, kapag sinabing ng kanyang kliyente, at least meron na niya sapat na kabatiran yung abogado kung totoo ba yung sinasabi ng kanyang kliyente, Kong. Hindi ganun yun. Di ba? Ang abogado, kapag yan ay in-engage ng isang kliyente, ahente lang siya. Yun, tama. Representative lang siya. Ano man ang kanyang isusulat nang galing doon sa principal. Yes, sa kanyang kliyente. Oo nga naman, di ba? Yung pinipresenta niya, galing lang yun sa yung sinasabi ni Kong sa principal. Wala kung meron man siyang, wala siyang dapat idagdag doon. Ang ipinagsisintir nila yata kasi doon sa unang sulat, sang-ayon sa pagkakasulat ng abogado ni dating Pangulong Duterte, ay ipagpaumanhin po ninyo at hindi makakadalo ang aking kliyente sang-ayon sa kanya sapagkat kailangan niyang magpahinga dahil kagagaling niya lamang po sa Maynila. Yan. Hayaan po ninyo sa mga susunod na pagdinig, kami po ay dadalo. Parang ganon. Tama po. So, yung sulat na yun nanggaling sa principal, meaning to say, si Pangulong Duterte. Tama po. Ngayon, sumulat uli ngayon sapagkat umaasa nga dahil nga sa commitment na sa mga susunod na pagdinig, dadalo, hindi dumating, may kalakip na naman na sulat. Na dito sa sulat na nito ay sinabi, kami po ay sang-ayon po sa pakikipag-usap ko sa aking principal, sa aking kliyente, ay hindi po siya makadadalo dahil po sa mga sumusunod na mga kadahilanan. Yan. O ano ba yung sinabi niya, Jen? Ayan, sinasasabihin na ni Kong Marcolita kung ano yung mga kadahilanan kung bakit
hindi dumalo at hindi nadadalo at hindi na kailangan dumalo ni PRRD sa Quadcom na yan, ano. Sinabi niya doon, hindi siya meron siyang inilinyang mga dahilan. Opo. Ngayon, kaya natin sinasabi yun, ang abogado, nagawa niya yung sulat na yun, base rin doon sa kanyang pahayag ng kanyang kliyente. doon sa kautusan na ibinigay o pahayag ng kanyang kliyente. Ito nga yung dating Pangulo. Mga kababayan, bago po ang lahat, kung pwede pa-subscribe naman at pa-like naman ang video natin. Maraming salamat po. Malaking tulong na po sa atin yan. Rodrigo Duterte. Yes po, tama kayo. Ngayon, nakapaglatag sila ng kadahilanan. Ang una yata ang kadahilanan, ito, nabasa ko lang yung dyaryo. Sabihin mo kung nagkakamali ako, hindi sa dyaryo ko lang nakuha ito. Ang unang dahilan ay nakalagay, the former president is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Okay, opo. Itagalog mo yun, Nelson. ay doubt may pagdududa. Oo, kung totoong merong pakay ang Quadcom na gumawa ng batas. Hindi ganun. Kayo naman i-translate nyo ng mahusay. Ulitin nyo ko, hindi namin masyadong naintindihan. Iinit na naman ang ulo ko pagka ganyan ng Pag sinabi ko, unawaan nyo ng mabuti. Sige. Sabi niya, he is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Na siya ay duda sa integridad ng Quadcom sa layo sa paggawa nung kulang nga eh. Yung probity sa meron siyang pag-aalinlangan at pagdududa sa integridad. Yan, ng Quadcom. Independence. Anong independence? Oo nga naman, makikita mo talaga doon sa pagtinik nila, wala na impartiality. Yung mga congressman doon. Talagang bias na bias. Yung kanyang pagiging malaya. At sa kanyang pagiging malaya, ano yung probity sa Tagalog? Edward? Probity. Yung pagka-December yan dyan. Hinihintay namin yan. Bakit pagka-December? Di ba ko probity? Mas Tagalog-English na lang ko. Kasi tatlong So, pinagsama-samang kasi yung kakayahan, katapatan, yun din at walang pagkiling, yung mga ganyan. Walang kinikilingan. So, may pagdududa sa integridad, sa pagiging malaya, at katapatan, at walang pagtatangging na pagsasagawa ng legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang unang sinabi niya. Sapagkat sabi niya, ito'y ginagawit niyo lamang na isang political ploy to indict him for crimes he did not commit. So, ginagamit nyo lang na isang... Ayan po, maliwanag po yung sinasabi niya, maliwanag po yung sabi ni Kong Marcolita. Base doon sa, sa pinadalang sulat ni PRD sa Quadcom na yan. Ayan, tuloy po. Paraanan. Isang stratagem. Pang gano'n, Strategiya, Instrument. Para lamang siya ay inyong i-indict. I-charge. Kasuhan. Sa krimen na hindi niya ginawa. Yan ang una. Bakit niya yung pagagalitan yung abogado? Alam niyo kung naging pagtatalo ngayon kasi mayroong isang abogado na isa rin si Congressman Pete Flores ata, tumutol siya na, Your Honor, kasi abogado lang naman yan. Ano ba sasabihin niya? Kasi yun ang sinabi ng kanyang kliyente bilang abogado. Bakit siya ang obligahin natin na magpaliwanag in behalf sa kanyang kliyente? Oo nga, alam niya, sa abogado siya. Opo. Huwag mo, yung abogado, ahente lang. Opo. Parang siya. Makikita mo yung kabayasan nila dyan sa Quadcom na yan, yung mga witness nila, yung pinapatawag nila, puro sa other side lang. Sa other side, wala silang pinapatawag. Maliban na lang doon kaya yung driver niya, sino ba yung driver na kalimutan ko yung driver niya. Yun, maliban doon. Pero yung iba pa, kaya yun nga, pinipilit pa nilang pagsisinungalingin yung tao. Tuloy. Messenger. Do not shoot the messenger, sabi niya. Tama. Yung message ang importante. Yung message galing doon sa principal. Yun ang sagutin nila. Wala na po parang, hindi ko na po kayo pinagtitiwalaan Hindi po ako naniniwala na kayo po ay makagagawa ng isang tapat at mapagtitiwala ang pagdinig kung pag-uusapan ay in aid of legislation.
Sapagkat gagamitin nyo lamang po yan, mga paraanan, para ako po'y asuntuhin ninyo sa mga krimen na kailanman na hindi ko ginawa. Opo. So, yun ang kanyang katwiran, kaya hindi siya pumunta. At pagkatapos, sinabi niya, dalawa sa mga member ng Quadcom na chairman, binanggit, ano? Hindi ko kilala itong dalawa eh. Congressman Abante, kilala niyo ba ito? Kilala ko po yan, Kong. Congressman Fernandez. Eh, nakalista na po sa akin yan, Kong. Nilista ko yung mga yan. Sabi niya, they have been vocal in their position that Duterte should be held liable for the crime of willful killing. Nako, ang tindi nung kanyang statement. Under Section 6 of Republic Act 9851. Yung 9851, ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Yun pa yung nakapaloob. Genocide and other crimes against humanity. At sinabi pa nila na yung mga krimen na nabanggit ay klarong-klaro. Sa mga tweet, parang bias na nga naman. Ano po ba? Kaya nga, ano po ba ang silbi ng ano po ba ang silbi ng pagdinig kung inaakusahan mo na yung tao? Kaya nga one-sided na one-sided. Sila. May nakapagbigay ka na ng deklarasyon eh. Na may kasalanan talaga and the former president should be held responsible for the crimes. So, bakit pa siya pupunta ron? Meron ka ng prejudgment eh. May naunang na silang desisyon na eh. Alam mo, Nelson, Jen, kung halimbawa ito sa tunay na korte, ay, nako, hindi po pwede itong ganito eh. Kung sa proper court, Kong, wala. Merong kategoryan, merong yung mga abogado, meron silang ginagamit na isang technical phrase eh. Yung the court neutrality of an impartial judge. Yung pagka ginamit mo yan, ang mga example niyan eh, pag tinignan mo, pati yung suot mo eh. Pati yung pagtingin mo dun sa akusado, pati yung pananalita mo, kinakailangan magpakaingat-ingat ka para hindi ka mabahiran ng kahit anong bias na maaaring pagkiling sa isang panig. Maaaring kumikiling ka sa isang panig laban sa isang panig. Tama po. Yun ang court neutrality of an impartial judge. Itagalog mo nga yun, madali ito eh. Court neutrality. The court neutrality of an impartial judge. Hindi mo alam ang court? Malamig. Sipon. Malamig na parang wala kinikilingan yung neutral eh. Klase naman pagpapaliwan. Ito ulitin ko the court neutrality of an impartial judge. Yun ang parametro. Yun ang sukatan. Magpakaingat-ingat ka. Na isang walang pinapanigang hukom. Ang totoo niya, pati pananamit mo eh. Ganun ho. Alin ba? Talagang yung pinakamaingat na kaparaanan para hindi ka kahit sa anong kaparaanan ay magpakitaan ka ng pagpanig sa bawat isa. Walang katuda-tuda dapat. Kapag halimbawa, kilala mo naman ito, sino ba itong Congressman Abante sinasabi nila? At Congressman Fernandez, pareho namang hindi kabisado kung sino itong mga ito. Makakakilala ko yan, Kong. Kilala mo? Ay, kilala ko po yan. Nilista ko na po mga pangalan na yan. Hindi siya po pwede din sa court neutrality of an impartial judge. Hindi, mukhang may nauna na pong pahayag sila, Kong. Kasi yun lang aksyon mo eh. Yun lang pagngiti mo, tinitingnan ka eh. Dito nagpahayag ka na eh. Liable ka itong dating Pangulo. Pero yun... Ano pa nga ba ang silbi ng pagdinig? Kung inaakusahan mo na yung isang tao, di wala na. Wala nang impartiality nga doon. Bias ka na. Naman, Kong, ay sa proper court. Yun naman daw kasi ay in aid of legislation, mga mambabatas sila. Siguro, hindi naman sila naka-row. Di ba? Kanila pananamit baka nga pwedeng nilang gawin yun, Kong. So, hindi ka pala korte? Hindi po sila korte. Ba't nag-aasta ka ng korte? Yun. Bakit ginagawa mo yung bagay na korte lamang ang pwedeng gumawa? Oo nga naman, ano? Di ba? Meron akong babasahin sa inyo eh. Sabi niya, dito sa Bengson versus Senate. Bengson versus Senate. Itala mo ito ha. Ayan, napakaganda po ng jurisprudence na basihan ni Kong Marcolita. Ayan. Tuloy sa panonood. At yung mga young guns ng baka pinakikinggan tayo. Kahit siya po, nakikinig kayo niyan. Ito para Bengson versus Senate. Para makapag-aral naman sila. GR number 89914. Sinasabi na natin para mapadali. November 20, 1991. Bago-bago pa. 1991 lang, decision na yan. Sabi niya rito sa isang parte, it appears therefore, sabi niya, that the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation. Because it is not related to a purpose within the jurisdiction of Congress. Nakita mo ang sinasabi rito ay hindi pala talagang in aid of legislation sapagkat ang hindi kanya kaugnay sa purpose within the jurisdiction of Congress. Bakit? Since the aim of the investigation is to find out
whether or not the relatives of the President or Mr. Ricardo Lopa had violated Section 5 RA number 3019. Ito yung anti-graft. Yung talagang layunin ng Sa mga tweet, ang layunin ay para imbestigahan lang, para malaman kung yung mga relatives ng Presidente ay nakapag-violate nung batas na kung tawagin ni Republic Act 3019. Ano ang dapat kapag gano'n na nangyari? A matter, sabi niya, that appears more within the province of the courts rather than the legislature. Pagka gano'n, sabi niya, ito'y para doon sa korte. Hindi para sa legislature. Hindi dapat para sa ganito yung nangyayari. Sa Congress. Ayan, clear na clear po yan. Pinangimasukan na nila yung trabaho ng judiciary. Hindi dapat na DOJ ang mangimasok doon. Tapos yun ang magpa-file ng kaso. Yun nga lang, sila na ang gumawa na hindi dapat nila ginagawa. No? Clear na clear yung kabayasan nila. Kung ang palagay ng Quadcom at lahat ng kabahagi nito, ang pinag-uusapan ay napakaraming paglabag, lalong-lalo na yung mga batas, mga criminal laws, halimbawa. Bakit sila nagsusuri? Bakit sila nag-undertake ng inquiry na ito ay dapat korte na ang gumagawa? Ito yung sinasabi nito ba? Kinot pa nila yung... Sila na ang gawa ng dapat trabaho ng judiciary, ng korte, pero hindi naman sila mga abogado. Yun lang ang problema doon. Yung isang jurisprudence na sa pangyayari ay magkapareho. Ito ay John T. Watkins versus United States, ano? Lumang ano na to, lumang jurisprudence, ngunit nagagamit ng ating Korte Suprema. Sabi niya, but broad as it is, the power of inquiry, talagang broad eh. It is not unlimited. Kahit na broad yan, pero hindi merong limitasyon yan. Hindi absoluto yung kapangyarihan niya. There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Di ba? Nor is the Congress a law enforcement or trial agency. Sinasabi, hindi ka enforcement, hindi ka trial agency. So bakit mo ginagawa ito? Pero paano natin ito-draw? Ayan maliwanag na maliwanag yun Yung trabaho ng judiciary, ginawa na nila. Line kong, yung pagiging... Idodraw mo ang line kapag ka ang mga bagay na ito ay korte na ang dapat na gumawa, sabi nito. Hindi na legislative purpose. Sapagkat ang binabanggit nga, in aid of legislation. Kagaya na sinabi niya, sabi niya, as held in Arnold versus Nazareno, ito, landmark na ito, 1955 yata. The inquiry to be within the jurisdiction of the legislative body making it must be material or necessary to the exercise of a power in it vested by the Constitution, such as to legislate. Legislate lang eh. Bakit ganito yung nangyayari? Kung ang alam mo ay kailangan mong isigin ang isang tao, kung yun ang palagay mo, kailangan mong isigin ang tao sapagkat napakarami palang batas ang na-violate, ang nalabag. Kasi pinag-uusapan nila is war on drugs eh. Tama po. Kung sa palagay mo ay napakarami mong ebidensya, bakit ang legislature ang gumagawa nito? Nako. Sabi niya, kasama dapat DOJ ang gumagawa niyan. ito sa sagot ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado. Duterte noted, sabi niya. Ito sabi niya, the proper recourse, sabi niya, is to file the proper criminal actions against Duterte before the DOJ. Bakit niya sinabi yun? Kasi yung Department of Justice, nasa ilalim niya yung National Prosecution Service. Kung inaakala mo na nakalabag yung dating Pangulo ng maraming mga batas doon sa kanyang kampanya laban sa droga, ang sinasabi nga nila ang proper recourse, pag-file na kayo ng proper criminal cases against Duterte before the DOJ. Bakit? Yun ang dapat na ginagawa nila, no? Pero wala, sila na yung nag-aakto mga korte. Tapos hindi naman abogado. Hindi nga yun ang gawin. Bakit iniimbestiga ng Kongreso? Kaya pala kung ang DOJ, ito recently lang to dyan, balita natin kanina umaga, nagbuo na sila ng task force on EJK. Yun ang tama eh. So anong mangyayari kung dapat iba yung hearing sa Kamara?
dapat nga wala yan eh. Dapat nga wala. Itong binabanggit nating mga jurisprudence na ito, ang sinasabi, kapag ang lahat ng ginagawa mo ay mas matibay pa na dapat ang korte ang gumawa at hindi legislature, dapat iniwanan mo ng matagal yan eh. Paano yan kung mukhang may nabasa ako mga Paano iiwanan? May bayad daw yan per session. Kaya hindi talaga yan. Tutuloy-tuloy yan hanggat gusto nila. Hanggat may kita pa. Tanong nakaraan sa House leadership na tamaan niya ang direksyon ng Quadcom at mukhang maraming natutuklasan. Kaya sino man ang gustong pumigil dito, hindi dapat niya pigilan ito, hindi ito niya dapat magtagumpay. Dapat magpatuloy ang pagdinig ng Quadcom. Yung pagdinig kaya ay nasusunod yung mga parameters at yung mga sukatan na nakalatag sa mga jurisprudence. Well, sa statement na yun to, ako personally, sa hinuha ko, sa tingin nila, ay mukhang nasusunod at mukhang tama ang ginagawa nila, Kong. Halimbawa, yung sino ba yung kaibigan mo, si Benny Abante, nakita ko nag-appear doon. Benny Antiporda po. Benny Antiporda. Abante, Congressman po. Gawin natin halimbawa si Benny Antiporda. Bila ka po naawa kahapon. Ano nga gawin natin halimbawa? Ano yung tinanong sa kanya? Tinanong sa kanya kung totoo ba yung sinabi na ikaw ay involved dito sa smuggling ng droga. Sabi niya, nabanggit yung pangalan mo. Hindi po kanya. Hindi po kanya. Nagtiwanag siya, di ba? Opo, katunayan niya. Ayan, hindi na tinatanggap nila yung bago pa tawag nito, pag nagsasabi ka ng totoo dyan sa Quadcom, hindi nila tinatanggap. Ang gusto nila yung aaminin mo kung ano yung gusto nila. Kailangan oo ka lang, aminin mo lang. Yun ang gusto nilang mangyari. Si Colonel Acierto, hindi niya nababanggit ang pangalan ko. Di wala ako sa kinikira. Hindi niya nakikita sa kanyang report at sa kanyang intelligence gathering si Benny Antiporda. Sumagot agad na, Your Honor. Teka muna, bago na mangyari yun. Ang katibayan po na hindi po totoo yan kasi po, yung dalawa pong witness, naglaban po yung kanilang statement. Kaya kanya, ang aking pong pagkakaintindi dyan ay talaga pong hindi po ako involved. May sumagot ngayon. Yun nga. Yun, ako. Pasigaw pa eh. Ito yung nakakatawa dyan eh. Merong isa dyan na kapag nagtanong, palaging galit. Yan ay ka pagkakaintindi mo. Oo nga. It does not follow. Bakit daw? Meron bang ganon? Hindi. Yung judge ba gagawin sa'yo yan? Ang judge palagi lang nakikinig yan. Ang naglalaban, yung dalawang abogado. Isang prosecution, isang defense. Pero yung judge, palagi siyang nakahawak doon sa court neutrality of an impartial judge. Ngayon, sabi niya, yan ang pagkakaintindi mo. Opo, tama. It does not follow. Hindi yan ang totoo. Yan ang sinabi niya, ha? Hindi lang sumagot yung Benny... Mahimik na lang. Mabait nga si Benny ko ngayon. Mabait. Kung ikaw si Benny Antiporda. Halimbawa, ako si Benny Abante. Si Ginong Karamps. Sino ba yung si Karamps. Halimbawa, sinabi niya, yan ang pagkakaintindi mo, pero mali ang pagkakaintindi mo sapagkat hindi yan ang totoo. Sabi nga, Pag niyo po nasabi, ano po pala totoo? Pag ginawa mo yan, sigurado, konti pang labas mo, ipapakulong ka nun. Content creator yun eh. Paano mo nalaman kung ano yung totoo? Paano mo nasabi? Dapat, diba? Yan yung sinasabi natin eh. Nasaan? Kaya nga sabi ng abogado ni Pangulong Duterte. Ako po'y nagdududa na sa inyo eh. Kung kayo po'y meron pang integridad, independence, or probity para magsagawa ng legislative inquiry. Una, pasigaw-sigaw kayo. Kawawa yung mga tao. Unang-una, hindi nyo gawain yan. Pangalawa, wala kayong kakayahan para gawin ninyo yan. Bakit? Yung 4 na chairman ng committee na yan, walang abogado yan kahit isa eh. Yun na nga po, Kong. Nagkataon nga ganun. Meron bang makakapag cross-examine doon sa kanilang mga pinagtatanong? Well, ang ilang miyembro na po. So, paano lilitaw yung kabilang panig? So, walang due process eh. Yun na nga. Puro sa kabila lang yung pinapatawag nila. Ang pinatawag lang yung driver lang ni Digong. Kaya paano magkakaroon ng due process? Kung sa kabila lang pinapatawag mo at pag nagsalita pa yung iba, sasabihin niya katotohanan, hindi mo paniniwalaan. Walang due process.
Kasi nga naman, kung layo rin talaga doon, gumawa in aid of legislation kasi kung due process ang hinahanap natin doon, di dapat sa proper court na natin dinidinig ito, di ba? Yun na nga yung sinasabi natin. Ang gawain mo lang, limitado in aid of legislation. Hindi ba nakagawa na sila ng ano eh? Ang pagkakaalam mo, nakagawa na sila ng isang batas eh. Meron na po yung ipahinto ang lahat ng POGO operation sa Pilipinas, no? Hindi lamang yun. Meron silang House Bill 10986. Ano isang araw, tama po? Extrajudicial killings. Ngayon, na-file nila ito noong October 11, 2024. Pwede tapos na. Opo. Meron ng... Huwag na natin munang pasadahan itong House Bill 10... Hindi nila tatapusin yun, may kita eh. Bawat hearing ba naman, milyones na binabayad. Kaya hanggat meron pa, tuloy. 986. Sapagkat maraming problema itong ginawa nilang batas. Hindi ito yung panahon para atakihin natin. Pero isang episode ito eh. Tama o baka dalawang episode ito eh. Mahaba yan, Pero, kung totoong ang gawain nila is in aid of legislation, tapos na eh. Meron na legislation eh. Oo. Ba't tayo mo pa tumigil? Oo nga. Wala nang rason. Tapos na eh. Ay mukhang... bakit tinanong na naman yung driver ng dating Pangulo? Meron ako na. Opo. Si Benaventura. Si Benaventura kong. Wala sila. Ayan, si Benaventura nga pala yan. Tinatanong nung abogado, walang nakuha. Sinungaling na lang eh. Nakuha dun sa tao. Hindi magaling sumagot. Malinaw pa nga na napakita niyang napakabait ng Pangulong Duterte. Ngayon, nasipayo ata yung abogado. Si Congresswoman Luis Tro yata yun. Tuwa ako eh. Ngayon, ang ginawa niya, dahil sa wala sa nakuha, zero. O edi ka, dahil sa napakabait ka ni Pangulong Duterte, ikaw ay bilib na bilib dyan. Opo naman, sabi niya. Kung halimbawa, bibigyan mo ng grade si Pangulong Duterte, between 1 and 10, 10 being the highest. Anong grado ibibigay mo? 10 po. Talagang bilib ka, ha? Oo. Hindi pati buhay mo kanya ibibigay mo sa kanya dahil bilib ka sa kanya. Opo. Hindi pwede ka rin magsinungaling kanya. Yun ang kanyang konklusyon. Kasi in English niya So you can also do some misrepresentation before this committee. Only to save him. Yes, ma'am, sabi naman nung isa, no? Alam mo, kung yun ay nasa tunay na korte, doon pa lamang sa niyang... Opo. Between one and other, yung defense counsel nakaharang agad yun. Your Honor. Your Honor, objection. Yes. What is the objection? Sabi ng judge, ano? It is irrelevant, it is impertinent, no basis, Your Honor. Titigil yun. Tama. Sustain. Sabi ng judge. Wala na connection eh. Walang connection eh. Dahil nga walang abogado doon, paglalaruan ka ng abogado, walang connection eh. Kung itataas natin kung palalaliman natin ito, kung pinag-uusapan ay logic, halimbawa, palasyos yung premise niya eh. Walang koneksyon yung pagsisinungaling at saka yung pwede niya sabihin eh. Ayan po malinaw yung pagkapaliwanag ni Kung Marcoleta. Your Honor, yung polis, halimbawa, kung makikipagpilosopuhan siya dun sa abogada, Your Honor, di ko na po kailangan magsinungaling para iligtas si Pangulo. Sapagkat totoo po yung sinasabi ko lahat. Kung halimbawa po, may umahanap sa kanya, halimbawa, alam ko babarilin siya, alam ko kung nasaan siya, magsisinungaling po ako talaga. So depende po eh. Depende sa sitwasyon. Depende po sa sitwasyon eh. Pero ikukunik mo, yung paghanga ko sa kanya, at pagsisinungaling ko dito sa Quadcom, wala pong relasyon yun eh. Either pumasok ka dun sa mga tinatawag na mga... yung tinatawag na false dilemmas policy, meron kang bandwagon policy, meron kang slippery slope policy. Pero malalim na ito. Medyo malalim na talaki na. Hindi na dapat ginagamit itong mga ito. Pero gagamit sila ng mga ganon para lang lituhin. Dahil wala siyang nakuha eh. Zero eh. Ang malungkot kasi doon. Tandaan natin sa publiko ngayon. Baka tayo mapalagay. Idagdag ko lang ko, ang malungkot kasi doon sa punto na yun, wala namang defense lawyer at saka bawal mag-ano eh. Bawal mag-coach. Sumagot yung abogado ng mga witnesses. Wala nga due process eh. Ilang beses na nating pinag-usapan sa programang ito. Hindi korte ang Quadcom. Nagkukunwari lang sila na korte. Ipagpalagay natin korte sila. Hindi qualified na judge yung apat. Walang hindi. Kaya wala tayong makukuha rito eh. Ang sakit nun sa bagay, totoo naman talaga hindi qualified kasi walang abogado kahit na kongresista sila. Hindi sila mga abogado. Wala silang karapat dapat maghusga.
Kaso pinangimasukan na nila yung trabaho ng judiciary. Una, hindi korte. Nagkuno ang korte, wala namang qualified na judge. So ano gagawin natin? Nako. Kaya pala ganun kung umasta si... So paano magruruling yung, halimbawa, merong nag-motion. Paano magruruling yung isa? Well, ang batayan lang nila lagi yung kanilang rules kong, ano ha? Doon sa rules ng Miral sa Quadcom. Ayun ang kanilang lagi Kaya nga nagtataka ko kung doon sa mga laging state... Nakakala kasi ng mga to, ng mga yun, ano, magaling na sila, no? Palibhasa, congressman sila. Pero yun pala, kung tutusin, wala silang alam-alam doon. Natrabaho na ng dapat ng korte o kaya ng DOJ, pinapakialaman nila. Dapat talaga draw the line pag trabaho na ng DOJ, ng korte, huwag yun ang panghimasukan. Kasi hanggang legislative lang kayo. Ni Congressman Paduano, nakapanakot niya lagi, magsalita ka ng totoo, ipakukontem kita, at saka yung driver mismo sa Binong-Ginong Binaventura, magsalita ka ng totoo, baka hindi ka na makauwi. Di ba yung ganun double, ano ibig sabihin? Kaya nga, isa sa dahilan na ginamit ng dating Pangulo sa pamamagitan ng kanyang abogado sa pagtanggi niya na dumalo sa Quadcom, ay ito. Duterte noted how the Quadcom tried to persuade, if not unduly pressure, resource persons to admit matters under oath that they lack knowledge of. Ibig sabihin, kahit wala silang kakalaman doon. Merong undue pressure, sabi niya, kung hindi man pinipersuade, or worst, unduly induce them to say something not true. Ito yung subordination. Subordination. That cast doubts on the... Yan yung ginawa ni Congressman na Ballstar, si Dan Fernandez at saka ni Bishop Abante, na kinakausap nila si Colonel Grijaldo. Yun ang tinatawag na subordination to perjury. O perjury ba yun? Pilit na pinagpapasinungaling yung tao. Quadcom's integrity and impartiality. Totoo naman yun eh. Ba't kinakailangan magkaroon ng pilitan doon? Na kapag ka nagpaliwanag ka, hindi yan ang tama. Mali ang paliwanag. Kamukha ang tinanong. Yan ang pagkakaintindi mo. Nako. Hindi nila tinatanggap doon kung ano yung papaliwanag mo, kung ano yung gusto nilang palabasin, yun ang palalabasin nila. Yes or no ka lang. Si Benny Antiporda naman, bigla na lang tumahimik. Tumahimik na. Yan ang pagkakaintindi mo. Pero hindi yan ang totoo. Huwag ko siguro yun. Ano po yung totoo, Ron? Ipaliwanag yung paano mo nalaman na yan ang totoo? Yun lang, bias na bias ka na eh. Hindi kailanman mangyayari sa korte yun. Sapagkat merong due process sa korte. Dito hindi ka man lang makasagot eh. Kapag ikaw ay sumagot at tinamaan ang kanyang ere. Content creator yan. Meron bang ganito? Nagsisinungaling ka, hindi yan kasangayon sa alam ko. Pero ang tanong ko doon kung gano'n na ang asta ng mga miyembro ng Quadcom, bakit pinapayagan ng chairman? Di ba dapat nagruruling ang chairman doon? Your Honor, hindi tamang aktwasyon yung ginagawa mo. Di ba? Paano siya magruruling? Iisa nga lang yung puntirya. Iisa yung direksyon. Duterte lang ang nila. Duterte lang gusto nila pabagsakin ng Duterte. Dito sa Quadcom, yung tatay, doon naman sa Blue Ribbon yung anak. Kaya iisa lang talaga yung pakay, pabagsakin ng Duterte. Iisa yung script. Alam naman maglaban-laban yung apat na yun. Pero di ba dapat ganun? Kaya nga merong kanya-kanyang kaisipan sila na kapag kamali ang ginagawa ng kasama niya, itama niya bilang chairman ng komite. Hindi. Pare-pareho silang chairman doon eh. Ano sasabihin nung isa? Huwag mo kung chairman din ako. Pare-pareho lang tayong chairman dito. Ay, di ba ganun kung minsan nagkakaaway-away sila? Oo, nagsasagutan din sila. Ako muna ka niya eh. Di ba? Pero ang tanong dito ngayon ko, paano ito paano resolbahin? Paano ito resolbahin? Sinong pipigil sa kanila? Oo, na sana may tama yung kanilang direksyon. Hindi tayo tutol doon sa hindi na dapat yung dapat huminto na lang sila sapagkat sinasabi pa yung ating binabanggit na Bengson versus Senate. At meron siyang kinote na jurisprudence sa bahagi ng Barem Block versus United States, 360 US 109. Alam din nila ito eh. Ang sinasabi rito ay ganito. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate, ito yung premise niya. Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate. Yun lang gawain niya eh. Either you legislate or appropriate. It
cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. Ayun. Ang liwanag nito eh. Yun yung korte, ano. Itaga, Ilocano mo nga ito para I-Bisaya mo para maintindihan ng isang chairman to na kukun mga abogado na wala namang... Mas naintindihan niyo yung English niyan, Kong eh. Mas naintindihan Ulitin natin. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate, legislation lang or appropriation. O maglaan ng pondo. It cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. So hindi ka pwedeng Pero wala na po, pinangimasukan na nila yung trabaho ng judiciary o kaya ng DOJ. Wala na silang pinipili. Dapat yun, may jurisprudence na binasa, pinaalala sa kanila nitong Marcolita. Pero wala. Hindi talaga nila susundin yan. Sila ang nasusunod doon. Yung rules nila ang nasusunod. Manghimasok sa kapangyarihan ng sa mga bagay-bagay na nasa ibang departamento, exclusive province. Doon lamang sa jurisdiction yan. Wala kasi mga Tagalog na ako pero maliwanag na ito eh. Kapapagan na lang kaya ko. Medyo maganda sa kapapagan yan eh. Nag-aakmang korte hindi naman mga abogado. Wala rin. Kamalyaring magmurit-muritan Yun. within the exclusive province of one of the other branches of government. Ano yung pinag-uusapan ito? Ano yan? Lacking the judicial power given to the judiciary. Ito yung ano eh. Ang kailangan mo judicial power eh. Legislative ka lang eh. Ayun nga. Kukunin mo yung legislative power. Ito yung domain ng judiciary, sabi niya. It cannot inquire into matters that are exclusively the concern of the judiciary. Neither can it supplant the executive in what exclusively belongs to the executive. Ang linaw naman yan. Ayan, clear na clear po yan May jurisprudence na nabinasa pero wala talaga pinangimasukan nila, ginagawa nila yung trabaho ng judiciary. Paano po ka natin ipaliliwanag sa mga taong ito? Paano natin sasagutin yung kung sabi ng banda, itong Quadcom ay nagbigay linaw at sapat na kaalaman sa taong bayan. Yun ang pagkakaintindi nyo. Ganun, balik mo sa kanila. Yun ang pagkakaintindi nyo. Ngunit sa liwanag ng mga pangyayari sa pagdidesisyon ng Korte Suprema, mali kayong lahat. Tumunod pa tayo sa batas. Yung pong mga pagdidesisyon ng Korte Suprema, lahat po ng desisyon ng Korte Suprema, mali man o hindi, ay nagiging kabahagi ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Yun ang pinakamatindi rito Ano man ang desisyon ng Korte Suprema, mali man o tama bahagi na ng ating mga batas na sa pilitang tatanggapin natin at susundin natin. Yun ang pasya na o sila ano sinusundan nila maliban doon sa kanilang pahayag na maliwanag po. Paano nyo nakukuha yung mga ano na yan? Tinatakot ninyo yung mga tao. Hindi sila makapagsalita nang hindi nyo tinatakot. Wala silang mga abogado sa sarili nilang dapat na piniling mga abogado. Para sa ganun, yung kanilang mga karapatan ay maproteksyonan at mapangalagaan din. Yung iba naman to, hindi naman tinakot, kinausap para sa mga ayo naman doon sa gusto nilang gawin. Di ba? Kaya nga nagreklamo ata yung Grijaldo, di ba? Kinausap ko niya ako At nung kinausap ako, ito niya. Ito, kasang-ayon ka pa rin to, tama ba itong gagawin mo? Di ba? Yun naman dahilan kong, pero teka lang, ang rules ba natin, may mga weakness na harap. Ano ba talaga ang rules doon? Pwede ba talagang kausapin ng mga miyembro at opisyal ng Quadcom, kaya na ginawa kay Grijaldo? Mainit na issue yun, Kong Hindi pwede yun. Bawal ba yun? Paano mo nga mapapanatili yung impartiality mo? Kaya sinasabi nga dito sa sulat ni Pangulong Duterte Ayun! Magiging undue pressure na yun paano? Paano mo kakausapin? Nakala ko ba ang pagganap nyo ng tungkulin ninyo ay para makakuha kayo ng katotohanan. Makuha nyo yun. Bakit kailangan nyo ipatawag? Paano halimbawa naman sa kaso ni Asierto ko? Si Asierto, wanted ito, matagal ito hinahanap na batas Ilang taon na po siyang hinahanap. Katapos kahapon kausap. Well, bago pa pala kahapon, mga nakalipas na araw, ang balita natin, nakakausap na pala ito ng ilang leader ng Kongreso sa pamamagitan din po ng Zoom, Kong. At humarap nga po sa pagdinig kahapon sa pamamagitan din po ng Zoom. Wanted po ito, paano yun? Ayun nga. Ano yung legislative purpose? Ayun. Di ba bawat kasi sa tunay na korte kasi dyan, bago mo iharap ang isang testigo, mag-o-offer ka muna. Your Honor, I am presenting Nelson Lubao for the purpose of testifying into the following blah blah blah.
And on the basis of his testimony, he will be able to identify certain documents, blah, blah, blah. Para sa ganun, yung kalaban mo, kabisado niya rin kung paano kanya i-counter. Hindi pwedeng magkaroon ng surprise. Bawal pala yun. Walang ano eh. Surprise witness po nangyayari. Hindi pwede yung ganun. Palaging meron due process. Hindi ka po pwedeng basta ka na lang magkaroon ka ng surprise. Hindi. Bago nga kayo mag-umpisa, meron kayong stipulation dyan eh. Opo. Ilan ang mga ipipresent mong ano? Mga witnesses. Ito po, anong mga pangalan? Ano-ano ang kanilang itetestify ng mga areas? Ano-ano mga dokumento ang imamark ninyo? Maliwanag yun. Ito eh. Kahit sino ipatatawag. Opo. Lahat lamang ng ipinatatawag ay yung mga potential na maaring merong, ano ba yung axe to grind? Merong layunin para mangusig. One-sided lang ang tinatawag. Sa kabila lang, pero sa kabila walang tinatawag. Paano man i-rebat yung mga pinagsasabi ng sa kabila? Kung ang pinapatawag mo, yung kabila lang. Pero bago po matapos ang lahat, huwag kong kalimutan i-subscribe ang channel natin at i-like ang video natin. Maraming salamat po. Piling Pangulo. Tama. Tama ba yun? Mukhang... wala naman silang ipinatawag na ito, kamukha nito, ipinatawag nila yung driver. Opo. Na alam naman nilang walang makukuha. Pero sa kabandang uli, sinabi ko nga sa'yo, bigla nilang sisiluhin. O di pa paano ngayon, Kong? Ang ating mga kababayan yan, so dapat na bang ipagpatuloy ito ng Quadcop, yung pagdinig kasi pang-10 na po yung kahapon at ang plano magkaroon pa po ng pang-12, pang-12, pang-13 at so on and so forth po. Ang masasabi ko dyan, paano naman yung mga ibang mga ito'y gawa na yung mga bills eh. Gawa na yung mga resolutions. Bakit naman puro na lang yung Quadcom puro na lang ito yung kanilang pinagsasakitan? Bakit lahat ng panahon, lahat ng resources dito na lamang nakatutok? In aid of legislation daw. Paano yung nagawa na? Na hindi namin nadidinig. Kamukha ng mga bills ko na puro sa kuryente. Saka gusto ko ibaba ang kuryente. Yun ang dapat. Walang panahon. Yun ang dapat in aid of legislation. Bakit yung pinipilit yung gumawa pa ng batas? Ito, nakagawa na po nakalinya na po lahat ang mga batas na pinanukala namin. Bakit hindi po kayo magbigay ng panahon para kahit papano? Kahit na isa o dalawa lang, maisulong natin. Bakit dito kayo palaging nakatutok? Hindi nyo nahalata yan? Meron isang committee kong, yung Blue Ribbon ata. Office naman ng pangalawang Pangulo ang target. Magama. Nung isang araw. Hindi ba?